Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at maulang umaga sa inyong lahat. Eto nga mga kababayan, nabulaga na. Nako, nasaan si Saldico? Senado lumala. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat mga kababayan at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin to. Nako po, Saldico. Nako. Eto, Saldico has 4.7 billion air assets. No arrest warrant yet. Won't be summoned by Senate. Ayan mga kababayan. 11 aircraft worth 4.7 billion. Yan yung mga sasakyang panghimpapawid ni Saldico ay tumataginting na 4.7 billion. Have been found registered under the names of companies connected to Ako Bicol Party List Representative Saldico, who has been abroad since the outbreak of the scandal over anomalous flood control project allegedly involving him and several other lawmakers and officials. Ayan mga kaubayan, grabe. Yung mga sasakyan pa lang yan, mga air asset pa lang po yan, mga sasakyang himpapawid ni Saldico. Tumataginting ng 4.7 billion. Pero mga kababayan, ito ang matindi. Wala pong warrant of arrest na inilalabas dito kay Saldico. Para siya po ay papuntahin na or kunin na doon at imbestigahan dito sa Pilipinas. Mukhang natatakot nga yata ang Senado kay Saldico mga kababayan. Kasi hindi nila kayang mag-summon, no? Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Nako, eto naman si Senator Ping Lacson, ipinagtanggol si Saldico sa kung bakit hindi pwedeng umattend or hindi pwedeng kunin or dalhin sa Senado si Saldico para imbestigahan. Ito mga kababayan, bigyan po natin to ng reaksyon. Thank you. And Mr. Chair, lastly, may I confirm if the chairman made an announcement that Mr. Saldico will not be invited? Yes, as you know, you have been a congressman for many years. There's what we call interparliamentary courtesy. We do not invite or summon members of Congress in the same manner that they don't invite senators to their hearings. It is up to the congressmen or senators concerned to appear before their inquiries in aid of legislation. That is a tradition. Yes, Mr. Chair. And that tradition is not accorded to individual members of Congress of either house. It is accorded to the institution. Yes, Is that, yeah. you will. Yeah, but if he is expelled, then we'll invite him. He's no longer member of Congress. Representative Chanco was not expelled, Mr. Chair, but Yes, but he when he was invited, he is voluntarily appearing before the committee. yes, but there was an invitation. No, we did not extend any invitation to. I was the one who invited him. Well, I was the chairman. You can speak for yourself. Yes, that's why. He can be invited. There is no violation of interparliamentary. Anyway, that's water under the bridge. He will appear, I think, anytime now because he was informed by Senator Ejercito. So can we just proceed? We have a long Sinasabi ko day. po yung tungkol kay Mr. Saldico. All Kung right. sakaling halimbawa nandito siya, we can invite him. Okay. Thank you. No issue there. Dahil talagang mainit itong si Soto. Si Lacson kaya Marcoleta, no? Mga kababayan, medyo mainit. Yan, hindi po pwedeng maimbestigahan, no? Imbitahan. Hindi pwede, sabi dito, bakit hindi pwedeng imbitahan si Saldico? Ngayon pala, dahil sa interparliamentary courtesy ng bawat
Kongreso. I mean the lower and upper house, no? Okay? So yan mga kababayan. So pero eto, no? Napanghinayang kasi 4.7 billion hindi pwedeng imbitahan para imbestigahan. Nako po. Yari na. Kaya pala itong mga inayutak ng mga congressman, no? Kaya itong mga politiko, pag nakakagawa pala sila, pwede pala silang gumawa ng kasalanan, then takbo sila ng congressman. Pag nanalo, hindi na pwede. O, hindi na pwede silang imbestigahan kasi, diba? Lalo na sa Senado at Kongreso. Kasi meron daw silang tradition hindi pwedeng imbestigahan, tradition nila. Anyway, ano pong inyong masasabi diyan mga kababayan, i-comment nyo na lang. At eto, nasaan na ba si Saldico, mga kababayan? No? Nako, eto pala mga kababayan, may truck na naghahakot ng gamit sa bahay ni representative ko sa Pasig. Baka maglilipat bahay na sila. Mula sa bahay ni Ako Bicol Party List, Saldico. Kapapasok lang na balita, may naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay ni Ako Bicol Party List, Saldico sa Pasig City. Sa litratong pinadala ng mapapagkatiwalaang source ng News 5, makikitang truck sa labas ng bahay. Ayan mga kababayan, malaking truck. Tapos yung nakaano pa ng tarpaulin yung bahay na, no? Pinalibutan para hindi makita kung baga, no? Parang nagre-renovate lang pero naghahakot na pala sila. Bahay ni Congressman Ko, may naghahakot na ng mga gamit mula sa bahay na iyan. Aray ko po. Mapapansin din nakabalot ng puting tarpaulin ang palibot ng bahay. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Congressman Ko tungkol dito. Isa ko sa mga tinuturong tumanggap ng kickback sa flood control projects. Nauna na niyang tinanggi ang paratang. So hindi ba nababahala ang Senado, ang Kongreso, ang mga otoridad natin, no? Dito sa ginagawa ni Saldico? Naghahakot po sa kanyang bahay. Hindi ibig sabihin po nito, dalawa lang mga kababayan maglilipat bahay or baka iniimbak na nila yung kanilang mga assets, no? Baka natatakot na rin sila, 'di ba? Well, anyway, maging ano pa man ang dahilan nila mga karibyo natin, dapat talaga maano na to si Saldico mapunta na dyan sa Senado or sa even the Congress, no? Gisahin nila ng gisahin. Kaya ba yon? Kaya ba ng Kongreso? Sa palagay ko, hindi. Yung Senado nga, parang natatakot na rin kay Saldico no? Anyway, eto naman yung dahilan pala. Bakit pala bago ng liderato dyan sa Senado? Sabi po dito ni Senator J.V. Ejercito, iginiit niya na iniligtas lang nila ang institusyon kaya nagpalit ng liderato sa Senado. Nako po, mukhang lumala nga yata ang Senado sa liderato ni Soto. Diba? What do you think mga kababayan? Sinasabi po ni Senator J.V. Ejercito na iniligtas lang nila yung institusyon ng Senate. Bagay kasi na nadadawit ngayon si former Senate President Chis Escudero dito po sa flood control projects na ito. Pero what I'm trying to point out naman mga kababayan, di ba para mas lumala naman ang naging sitwasyon ngayon na si Soto po ang naging Senate President? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin itong video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon. Mula po kay Sir General Macanas. Rosa, 44 minutes ago na ipinost ito. I-share lang niya ang post ni Puni PX. Ito yung debate between Senator Alan Peter Cayetano and the Senate President Soto sa plenary kahapon na ang galing nitong si Senator Alan Peter Cayetano kung imbestigador Paano si Soto? siya, Magaling din ba? Nako po. talagang mapipiga niya yung akusado na magsabi ng totoo. Kung trial lawyer naman siya, talagang mabubuking niya yung witness o akusado na naglalabas yung tunay. Ito,
makikita mo kung anong tunay na anyo, kung anong karakter ng Senate President, kung kanino siya panig. Ito, Cayetano, Mr. President, sa bunganga nyo na po mismo lumabas na imposibleng hindi makakakilos si Bryce Hernandez. So yung kung hindi alam ng boss niya at yun ay si D.E. Alcantara. Toto, yes, absolutely correct. Napakadaling analisahin. Kahit elementary siguro, maiintindihan yan. Mababang engineer lang si Bryce Hernandez, susundin niya si Alcantara. Ito na. Cayetano. Therefore, ang ibig niyo pong sabihin na sangkot dito si Alcantara, makakasiguro kayo. Toto, yes. Kahit wala pang matibay na ebidensya, alam kong Confident, alam ha? ko din yan. Ignora, wala pang matibay na ebidensya, sangkot si Alcantara, kaya lang, yes, Hmm. sangkot yan talaga. Si Alcantara pa lang eh. Wala pa si Romualdez. Ang galing. Ito na. Cayetano. Therefore, ang ibig nyo pong sabihin na sangkot. Cayetano. Kung ganon, Mr. President, si D.E. Alcantara, hindi rin makakakilos at makamaniobra ng pundo nang wala siyang boss na mas mataas, which is si Saldico. Kasi may ugnayan si Saldico at saka itong si D.E. Alcantara. Yan ang lumalabas sa hearing kapon. So anong sagot ng Senate President? Toto, yes! Yes! But we need more evidence para madiin siya ng gusto para walang lusot. Pero sa tingin ko, patungo sa kanya ang lahat ng ebidensya. Oo. Papalakasin pang ebidensya para madiin si Saldico. Kita mo? From Bryce Hernandez, connected kay D.E. Alcantara, D.E. Alcantara, papunta na kay Saldico. Mhm. Sang-ayon lahat itong si Senate President Soto. Maganda yung discussion. Ito na ngayon. Kung sa chess bar, ito na checkmate na. Cayetano. Ibig sabihin, Mr. President, hindi rin makakakilos si Saldico kung walang mas malaking tao sa likod niya na siyang may kakayang mag-approve ng mga budget at nagpapalakas ng loob niya. So may boss ba si Saldico? Wala. Soto, ito na. Well, ito na. Well, that's still question mark. Don't drop name. Magbanggit ng pangalan. Paul yan. Don't drop names without proper evidence. Dapat alam mo yan dahil isa kang mambabatas. Hindi lang mambabatas. Abogado ka. Huwag kang magsalita. Untouchable yan. Huwag kayong magbanggit. Mabuti pa doon sa kamera, isang bagitong kongresista, binabanggit niya, Romualdez, dapat maimbestigahan ka. Ganon ang may balls. O anong nangyari? Nag-step down ng isang Romualdez, hindi nila mabanggit-banggit. O ang Senate President, don't mention names. Cayetano. Galing. So, ayun, lumabas din. Kapag maliliit na isda ang huhulihin, kagaya ng mga kontraktor, engineer, then Saldico, na nilaglag na ngayon, kahit walang evidence, sila na. Walang pang evidence, kailan sila na. Pinapakasuhan na ngayon. Ang bilis nila. Pero,
kapag nababanggit ang mas malaki sa kanila na alam naman natin, yun ang ulo, biglang pumapasok ang dapat more evident. Anong sagot ng Senate President? That's a different story. It depends on the credibility and integrity ng pinakakasuhan. Oh, very credible yan. He's a man of integrity. Huwag kayong padalos-dalos mag-akusa. Dito na. Takot kung tayo sabi ni Senator Alan Peter. So you're telling now, Mr. President, na mataas ang kredibilidad nung nasa likod paniko? Ito na. Huwag na tayong maglukuhan. Si Romualdez. Yun. Ay tapang. Hindi naman ignorante ngayon ang taong bayan dahil sa social media. Kahit anong pagkakatitin ang ordinaryong Pilipino na nagmamasid, hindi nyo na maluluko. So, huwag na tayong maglukuhan. Si Romualdez, pag siya ang nasangkot, preno na. Dapat hanggang Saldico lang ngayon. Kaya nga, kinasuhan na nila sa Saldico eh. Kakasuhan na, isinama ang dalawang senador. Para maipakita sa taong bayan, oh, yan na. Gumagalaw na kami. We are serious. We mean business. Kaso na. At hanggang diyan lang ha. Huwag nang isama pa kung sino pa. Sen, mga kababayan, do you agree na mas lumala ngayon ang Senado sa pamumuno ni Soto? Ha? Kaysa po sa mga nakaraang liderato ng Senado. Kasi ngayon, mga kababayan, feeling natin parang hindi lalabas ang katotohanan pag si Lacson at pati si Soto po ang namumuno diyan sa sa Senado. Ayun ay feeling ko lang naman, mga karibyo natin. Maybe ganun din ang nararamdaman ninyo kasi tingnan nyo imbis na paniwalaan nila yung Diskaya, hindi nila pinaniniwalaan. I mean, inaano nila, question pa nila yung credibility ng mga Diskaya to be the state witness, no? Pero pagdating po dito kay Bryce Hernandez, nako po, napakabilis po nila makapagdesisyon, no? At marami pang instances, mga kababayan, na masasabi mo talagang, oh my goodness, Senado pa ba ito sa pamumuno ni Soto? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat po, mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.